Hila ko sa upuan ko habang nakikinig ako ng preaching. Kasi, like 2 months ago, I was preparing this preaching. No? So, sabi ko gano'n, in God's timing, sabi ko, ibabahagi ko itong preaching na to. But, I am grateful na, di ba, we have the same spirit pagdating sa ganito. Kasi yung ipapakita ng Diyos sa iyo, ipapakita niya sa akin, ibig sabihin magkaisa yung ating espiritu. Amen. Amen. So napakaganda talaga nitong istorya na to. Amen. Kasi it reminded us na God is in control sa lahat ng bagay. Sa buhay natin, sa sitwasyon mo, sa ginagalawan mo. Amen. God is in control. And kahit nasa iyo na lahat ng resources, amen, kung wala ang Diyos sa buhay mo, amen, still, you can never have enough, amen, sa buhay. So, itong istorya na to ni Noah, no, nakakatuwa kasi sinong nakakita na ng mga barko? Kasi wala naman ng buhay na ako ngayon, di ba, na lumulutang-lutang sa mga karagatan, di ba? Kundi mga barko. So, since nabubuhay tayo ngayon in modern, no, isipin na lang natin yung mga barko. Ano bang meron sa barko? How was it built? Di ba? Bukod sa mga rooms na yan, nakatulad nung sa arko, di ba? Usually, ang barko, merong steering wheel yan. May parang manibela yan. Pero dito, sa pinagawa ng Diyos kay Noah, wala siyang manibela. Wala siyang steering wheel. Di ba? So dito makikita mo that God is the total controller of this earth. Amen. Wala siyang may manibela ba siya? Wala, di ba? Ang pinagawa lang niya, mga rooms, mga divisions na gano'n, 3 story, mga gano'n lang, may pintuan, gano'n lang, di ba? Walang nakalagay. So, ibig sabihin, when God shuts yung arko na yon, God take over it. Amen. Totally. Di ba ba? At yung pitch coating na yun, ninote ko din sa ano ko yun eh. Minarkahan, hinilight ko din yun eh. Di ba? Kasi ano bang gamit ng pitch coating na yun? Katulad niyan. Yung parang silicone na yan. Di ba? It will prevent leakage. Yan. Di ba? Para hindi makapasok yung tubig. Para hindi makapasok ang kaaway sa buhay mo na sirain niya yung nasa kalooban mo. Amen. Yung nilagay ng Diyos sa buhay mo, nilagyan ng silyado yan ng Diyos, nang sa ganon, even the devil will come to kill, to destroy. Di ba, church? At para nakawan ka, hindi yan makakapasok. Amen? Because it was God who built the ark. And it will God who prevented it para hindi masira ito. Amen. Amen? Kaya napaka-importante bilang isang Kristiyano na tumanggap na kay Kristo, selyuhan natin yung ating pagiging Kristiyano ng pitch coating na to. Ano ba Amen. itong mga to? Di ba? The armor of God. Yes. Amen? Kaya binigay yun ng Diyos para hindi makurap. Kasi bakit? Bakit nagalit ang Diyos? Bakit niya ginunaw ang mundo nung panahon na to? Di ba sabi niya, the earth was filled with violence. Amen? It was filled with violence. Punong-puno na ng kasamaan. Ang tao, iba na yung mga priorities. Di ba? Ang mga tao nakalimutan na ang Diyos. Amen? Hindi na nagkakaroon ng contentment ang tao sa 7 araw, di ba? Isang araw lang ang ilalaan mo sa Diyos. Amen. Para magpasalamat. Pero it was already corrupted. Sabi niya dito, di ba? The earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Amen. God saw how corrupt the earth had become, sabi niya in chapter 6 verse 11. Di po ba? So, pero isa pang ano ko dito, no? Sabi nga ni Bishop, alam niyo si Bishop, nanonood siya. And then yung revelation pumapasok din sa kanya. Sabi niya, ang arko, kanya gano'n, ang isang barko, merong, hindi ko alam kung ano yung timon na sinasabi niya, to balance
nang sa ganun ay hindi ito lumubog. Mm. Amen. Pero kung titingnan mo din, di ba? Wala, di ba? So di ba so amazing talaga, di ba? Kung paano ang Diyos talagang ginawa pa rin niya yung to take control of it. Amen? No? So nakakatuwa. So sabi nga dito, at saka ayokong palagpasin ito in Genesis chapter 6 verse 20. Sabi niya dito, di ba? Two of every kind of bird, of every kind of animal, and every kind of creature that moves along the ground will come to you. Di ba? Totoo nga naman, no? Paano nga naman huli-hulihin nila Noah yung mga ibon, no? Yung mga squirrel, yung mga kung ano-anong mga nagbibilis tumakbo, di ba? So, di ba, no? But, in order for them to be kept alive, they must come willingly to the ark. Parang tayo, masyadong malikot. Di ba? Mahirap tayong hulihin. Di ba? Kahit anong follow-up, kahit anong ano, di ba? No? Ang hirap-hirap nating hagilapin. Ang hirap-hirap nating hulihin. Kahit sinasabi na that we are already on the last days. Mamamatay na kayo kung di pa kayo pupunta. Sabing ganun, di ba? Yes. Amen. So you must have the willingness kung saan kang pumunta sa simbahan, hindi ka na kinakailangan, di ba? Pina-follow up, pinipilit, lahat na lang, di ba? Kasi sabi niya, may karugtong siya. They will come to you to be kept alive. Yes. So if you want to be kept alive, kung gusto mo pang mabuhay, makinig ka sa salita at instruction ng Diyos. Amen. Amen. Otherwise, anong mangyayari? You will be left behind. Amen. Amen. Buti pa, no? Yung mga hayop, marunong makinig. Buti pa yung mga hayop may pandinig at may pangunawa. Amen. Pero ang tao na nilikha ng Diyos bilang kawangis niya, no? May paa, may tenga, di ba? They can come to God when they listen to God, di ba? Every Sunday, naririnig ang salita ng Diyos, di ba? Pero still, they do not come. Why? They want to remain dead. Buhay sila pero patay ang espiritu. Amen. Amen? Yun yun eh, di ba? So sabi niya, napakaganda, di ba? When you realize, they will come to you to be kept alive. If you do not come to the presence of God, then how can you Keep alive. keep alive? Alive. Keep living. Amen? Totoo. No? So, dapat importante pa rin yung willingness natin dito. Amen? At sabi nga niya dito, in Revelation 3:7, what He opens, no one can shut. And what He shuts, no one can open. Now, the door is open. Yes. Amen? Yung kaharian ng Diyos ay bukas para sa atin. Sa atin na mga willing na pumasok. Amen? But when the door is already shut, ibig sabihin, pag natapos ang buhay mo at makita mo na, hindi naman ito yung daan na pinangarap kong mapuntahan. Yung iniisip mo na i-welcome ka doon sa heaven, di ba? Ang bumungad sa iyo ay dagat-dagat ang apoy. Then doon ka lamang tatawag sa Diyos na sasabihin mo, Lord, susunod na ako sa iyo, magbabago na ako, magkukusa na ako. It is too late. Dahil sabi niya, what was already shut, no one can open. Amen. Wala na, nakashut na. And yung pitch coating na yon, yung parang silicone na yan, ito kasi yung nagano ng pressure di ba? Di ba minsan, yung mga jars na may silicone, di ba ang hirap-hirap? Hanggang hindi mo mapalabas yung pressure dun sa loob niya, hindi siya talaga magbubukas. Amen? Keep it tight. And only God can do that in our life. Amen. Amen. Church, wala nang magbibuild ng ganitong arko para sa atin. Amen. Wala na, church.
Kaya wag nating antayin na pag may nakita na akong naggagawa ng arko, doon lang ako Tulog na magbabago. Tulog na para papasok. Wala na, church. Now, sabi nga, now is the time of salvation. Amen. Now na tayo mag-repent. Now na tayo magbago. Now na tayo sumunod sa Diyos. Hindi next month, hindi next year, hindi pag nagsawa ka na sa mga ginagawa mo. Now na. Amen. Because sabi nga, we do not know the hour. We do not know ang buhay natin. Sabi nga ni Bishop, nag-uusap kami. Totoo yun. Nung nangyari yun kay Bishop, sabi niya, mamamatay na ito. Di ba? Nag-uusap-usap kaming tatlo, nila Pastora Jane, Pastora Craig. Paano kung may nangyari? And then we are not prepared. We are not ready. Sabi, tinanong ako ni Bishop, kung may nangyari, anong gagawin mo? Tapos doon ako nagkaroon ng realization. Kasi ang sagot ko, I don't know. I don't know. But, dapat, I should know. Di ba? Yeah. I should know. Pero doon ko nakita na I am not prepared. Tayo ba? Do you really think you are prepared already? Not Diba? Kasi bakit nakukurap pa yung mga bagay sa buhay natin? Madali pa tayong natatangay, di ba? Madali pa tayong naniniwala to see is to believe. Totoo nun eh. Nagtatawanan yung mga tao that time dahil tuyong-tuyo ang panahon, mainit na mainit, pero may gumagawa ng arko. Di ba? Church, di ba? Praise worship. Kaya nga dapat sa mainit o malamig, tag-ulan o tag-araw, Yes. handa tayo. Amen. Tayo po'y tumayo sa presensya ng Diyos.